Sina Corentin at Gabriel, mga Pranses na eksplorador, ay pumasok sa isang nakakatakot na ospital na selyado sa Timog Bronx, New York. Isang napakalaking gusali, nilamon ng kapabayaan, graffiti, at isang matinding kasaysayan ng lugar. Matagal nilang hinanap kung paano makakapasok ng hindi napapansin. Pero nang pumasok sila sa kadiliman, napagtanto nila ang malaking pagkakamali nila. Obserbahan mong mabuti ang pinakadulo ng screen. Tara nga doon. Pumunta tayo sa kabila. Ayos lang. Pumunta tayo sa kabila. Oo, dadaanan ko sa kabila. Maaring hindi mo napansin, pero may ilaw na papalapit sa atin. Hindi na namin pinag-isipan pa, alam naming may tao at kailangan naming umalis agad. Sa malayo, sa madilim na bahagi ng pasilyo, may maliit na ilaw ng flashlight na gumagalaw pabalik-balik. Malinaw na hindi sila mga explorer, may naghanap sa kanila, isang tao na itinuturing na tahanan ang nakakatakot na gusaling iyon. Lubos silang dehado sa banyagang bansa, kaya tumakbo sila palabas sa malamig na hangin ng New York. Hindi natin malalaman kung sino ang may hawak ng ilaw o ang mga lihim na itinatago rito. Ang bidyong ito ay may petsang Oktubre ng 2021, kinunan nito ng kapatid ng isang gumagamit na ang pangalan ay Marlene. Maingat na kinukunan ng lalaki ang kanyang 2 taong gulang na anak habang naglalaro ito kasama ang pusa ng pamilya sa sala na hindi niya alam ang mangyayari ilang segundo lang pagkatapos. Ituon mong mabuti ang mata mo sa likod ng kwarto. Nandito, tingnan mo, nandito. Halika. Halika dito, Jose Daniel. Habang numingiti ang bata, biglang itinulak ng malakas ang stroller sa likod niya at bumagsak sa sahig. Walang gulong ang bagay na yon, walang ihip ng hangin at sa likod ng pader ay wala talagang tao. Nalaman ng ama ang nangyari nang suriin niya ang video. Sa tingin mo ba espiritu ang nahuli sa kamera o may pisikal na paliwanag? Ibahagi ang opinyon mo. Parang eksena sa horror movie ang nangyari kay Muari. Mag-isa siyang bumalik sa malaking abandonadong resort sa Caribbean, Dominican Republic. Napansin ng mga tagasunod na may kakaiba sa background ng naunang video, kaya gusto niyang imbestigahan ito. Hindi niya alam na ang natagpuan niya sa loob ay muntik nang maging dahilan para hindi na siya makauwi. Maghanda ka para dito dahil ang tensyon sa video na ito ay talagang matindi. Hindi ako naghahanap ng gulo. I need a rock or something. Uy, ayoko makipaggulo, kuya. Uy, may isang lalaki na may hawak na malaking itak. May isang lalaki na may putik. Putang ina! Sabihin mo kung sino ka dyan! What is he saying? Sige na. Oh, ma. Malapit na siya. Putik. Kailangan kumutago. May paparating na lalaking may machete. Diyos ko. Ay, Diyos ko. Guys. Ay, baka kailangan kong tumalon mula sa isang gusali papunta sa isa pa. May lalaki na may machete na humahabol sa akin. Diyos ko. Oh, sige. Kaya ko bang tumalon dito pababa? Saan siya nanggaling? Papatayin ko ang mga ilaw. Maglalakad ako sa dilim. Sa madilim na bahagi ng resort, isang agresibong boses ang umalingaw-ngaw at si Mo ay nasalubong ng isang galit na lalaki na may hawak na machete. Biglang nagsimula ang nakakatakot na habulan sa gitna ng kadiliman. Hinahabol ako sa isang abandonadong resort. Kung mamatay ako ngayon, may lalaking may machete. Kung mamamatay ako ngayon, nag-record ako ng video dito. Hindi ko layuning manakit ng iba.
Nasaan siya? Kumusta? Paparating na siya. Paakyat na. Kailangan kong iwanang patay ang mga ilaw. Paparating na siya. Ay, grabe. Ang tanging paraan palabas ay bumaba sa gusali. Nakikita ko na. May nakita akong kislap. Lindak. Sige. Kailangan kong manatili dito. Kailangan kong manatiling talagang hindi gumagalaw. Hoy, Carmelak! Carmelak! Anong kalokohan to? Bitawan mo yung machete, pare. Diyos ko. Diyos ko, Diyos ko. Diyos ko. Oh. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Oh. Sino ang mabilis? Sino ang mabilis? Ay. Ay! Ay! Sa kanto. Ay! Ay, Diyos ko. Nako, mukhang parating na siya. Mga tol, kailangan ko ng tulong. Putik! Ay, hindi. Diyos ko, pakiusap. Ano ba to? Ano ba to? Ano ba to? Ano ba to? Sige, sige. Nagtago si Mo, pinatay ang flashlight habang hinahanap siya ng lalaking humahataw ng machete. Nagdesisyon siyang magpadala ng mga mensahe ng pamamaalam sa kanyang pamilya, iniisip na yon ng kanyang katapusan. Sa kabutihang palad, matapos ang pangalawang habulan, nakatakas siya sa kanyang kotse at mabilis na umalis. Ano ito? Ang lugar nito. Hoy, mag-relax ka lang, mag-relax ka lang, mag-relax ka lang. Mag-relax ka lang. Tama na, tama na, tama na, tama na. Pakiusap. Tumigil ka na, pare. Ayokong masagasaan ka. Sasagasaan kita kung kinakailangan. Anong kalokohan to? Anong kalokohan to? Putik. 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 Ay, Diyos ko. 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 May ilan na nagsasabing agresibo lang siyang tagapag-alaga, pero dahil sa tindi ng karahasan, kami nagdududa. Si Zlubiasha, isang matapang na explorer mula Russia, ay mag-isang pumasok ng madaling araw sa malaking abandonadong gusali sa gitna ng Moscow. Sa lungsod na yon, libu-libong desperadong tao ang naninirahan sa anino ng mga istrukturang matagal nang nakalimutan ng batas. Naglalakad siya ng kalmado, tinatanglawan ng daraanan hanggang biglang nabasag ang katahimikan. Bigyang pansin mong mabuti ang audio sa mismong sandaling ito. Слышали, ребята? Походу, там реально какие-то бомжи тусуются, и они услышали, либо мои шаги, либо видели фонарик. Я прижала оттуда, и они побежали за мной. Я даже папиросовку в кармане забыла, если честно, я просто бежала. Bigla na lang, may mga malalalim na boses ng mga lalaki na napakalapit at pabulong sa dilim ng katabing silid. Dama na ang takot. Maririnig mo pa kung paano nagbago at biglang bumilis ang paghinga ni Zlubiasha. Siya ay ganap na nag-iisa sa kalagitnaan ng madaling araw sa harap ng mga hindi kilalang taong nagtatago. Ang tangi na gawa niya ay mabilis na tumalikod at tumakas ng tahimik. Isang simpleng ingay lang at baka hindi na natin nakita ang video na ito. Isang babae ang nasa bahay ng mga kaibigan habang sila'y naghahanda ng pagkain sa kusina. Normal lang lahat, may kaswal na usapan at tawanan. Karaniwang gabi yon, pero may kakaibang nasagap ang security camera na nagpatigil sa kanila sa takot. Allô?
ba yan? Nang buksan ng isa sa kanilang refrigerator, kusang bumukas din ang isang kabinet sa itaas. Maaring dahil sa lakas ng galaw, pero baka hindi rin. Ayon sa may-ari, palaging medyo iba ang pakiramdam sa kusinang iyon kumpara sa ibang parte ng bahay, lalo na kapag mag-isa ka sa sala. Makalipas ang ilang gabi, nakatanggap siya ng motion alert habang natutulog. Nang suriin niya ang kamera, may puting anyo sa harap ng refrigerator na mabilis gumalaw pa kanan at nawala habang dumadaan sa pader. Isang aberya sa kamera, isang kakaibang anino o baka may totoong naroon. Noong ika-18 ng Setyembre, 2023, nagtipon-tipon ng isang grupo ng magkaibigang babae sa isang bahay para mag-practice ng isang koreografya. Nagsasanay sila para sa pagtatanghal at kinukunan ng video, ginugugol ang gabi tulad ng typical na kabataang grupo. Sa kalagitnaan, oh. Ayun, lang yan. Ako nang bahala dyan. Pakiramdam ko parang nasa pelikula ako ng mga mananayaw noong dekada 90. Gawin natin to. Galaw ka lang kapag patay ang ilaw. Hindi ka pwedeng gumalaw kapag bukas ang mga ilaw. Mayroon kang 5 galaw para makarating sa akin. Handa ka na ba? Sige. Ay! Mayroon kang 5 galaw para makalapit sa akin. Ay, Diyos ko. May nahulog, diba? Oo, nandun lang talaga yon. At basta na lang ba itong nahulog? Nahulog ito. Oh, that's how this blew off. Hindi ko alam. Hindi niya ito hinawakan. This is. Oh. Yes, it was sitting right here. Did you touch that? No, she didn't touch it. No. That's. I don't know. Maybe it was like. Wait. What? Was that already Why is that moving? one? Oh my god! You guys! What the hell? That was okay. What? No. What the cat is? Oh my god. It's like... Oh my god. What is? Wait, I'm really scared. I'm really scared. Maya-maya, nagsimula silang maglaro sa isa sa mga kwarto nang biglang may malakas na tunog na gumambala sa lahat. Nahulog ang kristal na kubo mula sa estante, pero sabi nila, hindi ito dumiretso sa ilalim, kundi parang may naghagis dahil malayo ang bagsak. Pagkatapos, gumalaw mag-isa ang ilaw sa kisame at biglang bumukas ang isang pinto ng kabinet. Nagpanik ang mga babae at tumakbo palabas. Oh my god! You guys! Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang ma-record ang video na ito, pero kamakailan lang ito inilathala matapos mapansin ng kaibigan ng pamilya ang kakaiba rito. Sa video, 2 batang babae ang naglalaro sa kwarto nang silang 2 lang. Hindi alam na may maaring nakuha ang kamera sa likod nila. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Yoko! Yoko! May sakit! Isang bata ang nakabitin at humingi ng tulong, nilapitan siya ng isa para itulak. Eksakto noong oras na yon, lumitaw ang malaking kamay sa labas ng eksena sa ilalim ng bata na parang hahawakan ang kanyang balikat. Ang pinakakakaiba ay hindi man lang siya nag-react, na parang wala talaga siyang naramdaman.
ito ay naitala gamit ang isang iPad. Sa palagay ko, halata namang naitala ito. Parang walang nagvi-video sa kanya. Hindi talaga gumagalaw ang camera, kaya nilapitan namin para ipos. Ito ay naitala gamit ang iPad na nakasandal sa TV at nakapatong sa aparador. Ang nag-iisang tao lang sa bahay ay Ang nanay ko, nasa ibaba siya noon. Hindi siya pwedeng nasa kwarto kasama namin, lalo na't nakahiga sa sahig, dahil yun ang ibig sabihin nun. dahil sa taas sa paraan ng itsura nito mula sa itaas. Dapat siyang nakaluhod o nasa sahig. Hindi naman nasa sahig si Mama habang naglalaro kami. Maya-maya, sinabi ng babae na may isa o dalawa pang pangyayaring mahirap ipaliwanag sa bahay na iyon. Naniniwala ang pamilya niya na kung may kung ano man doon, mukhang hindi ito masama. Totoo ba ang presensyang tumutulong o ilusyon lang dahil sa anggulo? May lalaking naglalakad mag-isa sa mahina ang ilaw na gusali sa gabi. Napansin niyang kumikindat-kindat ang mga ilaw habang naglalakad siya. Walang malinaw na dahilan. Inisip niyang baka simpleng problema lang ito sa kuryente, karaniwan sa lumang lugar o mahina ang ilaw. Pero nang makita niya ito, nakarinig siya ng mahina at tila umiiyak na tunog ng isang tao na nagmumula sa dulo ng pasilyo. Gumalaw ang kamera papunta sa dilim. Saglit nitong nakuha ang isang bagay, isang matangkad na anino na may mapupulang matang nakatitig sa kanya. Huminto ang lalaki, natakot at tumigil sa pagre-record habang umaatras. Baka tao lang yon, baka ilusyon lang dahil sa ilaw. Pero sagutin mo, anong gagawin mo kapag nakita mo ang mga matang yon sa dulo ng pasilyo? Isang babae mag-isa sa bahay sa gabi, sinusubukang mag-relax matapos ang mahabang araw. Nang biglang may narinig siyang mga katok sa kanilang pintuan, wala naman siyang inaasahan. Kaya nagpasya siyang huwag buksan. Gayunpaman, nagpatuloy ang mga katok ng ilang minuto hanggang sa wakas ay tumigil din. Kamusta mga kaibigan? Kakaupo ko lang para manood ng pelikula at medyo sigurado ako. May narinig akong kumatok sa pinto ko. Parang kung ano-ano na talaga ang naririnig ko. Ang weird naman. Wala akong nakikitang tao. Ay, hindi naman nakakatakot talaga. Wala rin akong nakikitang tao. Ibig sabihin, curious lang ako. Pero wala talagang magandang mangyayari kapag may pakete sa porch ng isang tao pagkatapos ng hating gabi. Tama ba? Ano ang dapat kong gawin? Pag sumilip siya, makikita niya ang misteryosong pakete sa pintuan. Walang tao, walang sasakyan, walang paliwanag. Sige, ikukwento ko sa inyo ang pinakahuling balita tungkol sa paketeng dumating sa bahay ko noong isang araw. Binuksan ko ito at sa loob ay may lumang kamerang pang video na nakakatakot. Hindi ko nga alam kung sino pa ang gumagamit ng ganitong mga bagay ngayon. Gumagawa ito ng kakaibang kalansing na parang sinusubukan itong umandar ng kusa. At mga bes, may natitira pang baterya itong bagay na to. Wala akong interes malaman ang nakarecord dito. Pero nung hawak ko siya,
Nakakatakot at nakakatindig balahibo talaga. Hindi ako interesado. Kung alam niyo kung kanino itong camera o kung biro lang ito. May gumagawa ng kalokohan at gusto na lang isauli ko ang camera. Pakiusap, sabihin niya sa akin kasi ibinalik ko na ito sa kahon at nandun lang sa sala ko. Sa loob ng kahon, may lumang video camera na walang sulat o pangalan at mula noon ayon sa kanya, parang nag-iba ang pakiramdam sa bahay. Guys, totoo, natatakot ako ngayon. Kagabi, nakatulog ako ng maaga sa sofa at pakiramdam ko parang merong nakatitig siya sa akin buong oras. Pagkadising ko, nagpa siya akong silipin ang recordings ng aking mga camera. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang tang ito. Nakita mo ba yon sa pinto? Di ko alam ang gagawin ko ngayon. Maya-maya, may lilim na lumitaw malapit sa pinto at may upuang itinulak ng malakas papunta sa pinto. Hindi ko alam bakit bukas ang ilaw pero papasok pa rin ako sa bahay na ito. Kakarinig ko lang ng boses ng kapatid kong babae. Sawang-sawa na ako. Kailangan kong malaman ang nangyayari para matapos ko na ito. Bakit nasa gitna ng sahig ang upuang ito? Hey! Nagkataon lang ba ito? O imahinasyon mo lang? Nang ipasok ang pakete sa bahay, may iba pa bang napapasok? Ikaw ang magdesisyon. Salamat sa panonood hanggang dito. Tanging matatapang lang ang nakakaabot dito. I-like, mag-subscribe at i-activate ang kampanilya para sa higit pang katatakutan. Sana'y maganda ang mga banggungot mo.